Gusto mo ba malaman ang personality type mo? Ikaw ba ay isang extrovert? Okay? Ang extrovert, very friendly di ba? Bibigyan ko kayo ng mga senyales na extrovert ka ba. Pero, di-discuss din natin mamaya, baka introvert ka, more solo. Or yung ambivert na tinatawag. Ibig sabihin, minsan very open ka ang personality mo, minsan close naman ang personality mo. So, nasa gitna ka. So, actually, range yan May tao, super extrovert, very friendly, ganyan. May tao talagang mag-isa lang, super introvert. May tao nasa gitna. Usually, 1/3, 1/3, 1/3, ganyan. At itong personality, nung pinanganak tayo, nandun na yun. Siguro sa paglaki ng bata, ay dad 5 years old, yan, makukuha na niya yung personality niya, makikita mo. Siguro kung mag-isa lang siyang anak, baka more introvert siya, ganun nangyayari, di ba? Tingnan natin, kung ikaw ba ay extrovert, okay? Pag extrovert ka, excited ka sa maraming tao, Gusto mo center of attention. Usually, extrovert, madaldal. Mabilis makipagkaibigan. Okay? Very confident. High self-esteem. Sociable. Di ba meron tayong kilalang classmate na very friendly, talkative. Gusto niya lagi may party. Di ba? Gusto niya pag may ka-meeting, gusto niya mga 10 tao. Marami. Mga extrovert, action-oriented, enthusiastic. Pwede sila mga salesman, mga public relation, mga HR, mga politiko. Dapat extrovert. Lahat yan. On the negative side naman, minsan, lahat ng personality may pro and may con. Sinabi ko sa inyo, ang pro ng extrovert, yung mga maganda personality, maraming kaibigan. Ang con naman, minsan, nabobore sila pag mag-isa na sila. Pag mag-isa na sila, hindi na sila makagalaw, wala silang energy. Minsan, sabi sa kanila, attention seeking. Ano ba yan? Papansin? O easily distracted. Kailangan, ayaw nila mag-isa. Gusto nila risk-taking behavior. Yan. Yun din naman problema pag sobrang extrovert. Pag introvert naman, ito, more solo. More dahan-dahan mag-isip. Gusto niya, konti lang friends niya. Gusto niya, nagda-diary lang, mag-isa lang, konti lang kaibigan niya. Sabi nila, mga introvert, very shy. Pero ngayon, ang topic natin, 5 signs na extrovert ka. Number 1 sign na extrovert ka, mahilig ka magsalita. Yan, ito. Extrovert, kitang-kita. Kinuwento na niya lahat. Okay, marami siyang dinadaldal. Happy siya makipagkwento sa family, sa friends, sa co-workers. Kahit di niya kilala, kakausapin niya na matagal. The more people na makita, mas masaya siya. Kinukwento niya yung mga ideas niya, naiisip niya, marami siyang kaibigan lagi. Mahilig siya sumali sa mga association at grupo. Number 2, basta maraming tao, more energy sila. After a group meeting sa eskwelahan o sa trabaho, mas masaya sila. Parang ang dami nilang energy. Nakukuha nila yung energy sa ibang tao. Ang introvert, kabaliktaran. Pag ang introvert, dinala mo sa maraming tao, manginginig yun. Parang manghihina siya, mawawalan siya ng energy. Pag ang introvert, dinala mo sa mall na siksikan, magugulo siya. Parang mararatel siya, manenervyos siya. Pero ang extrovert, more people, better. Yan. Happy siya. More energy. Number 3, magaling siya magkwento ng problema niya. Very open siya. So, actually, less depressed, less stressed dapat ang extrovert. Maraming kaibigan, nalalabas niya yung mga nararamdaman niya. Yan ang mga group leader usually. Sa friends and family, nakukwento niya. Number 4, ang extrovert. Ito ang extrovert. Kita mo, very friendly siya. Makikipag-shake hands agad. Very approachable. Lagi nakatawa. Laging open ang body language. Ang introvert, mababa yung mata. Tahimik. Malalim ang iniisip pero tahimik. Ito ang extrovert. Very friendly. Ang daming kaibigan. Ang daming nanliligaw usually sa extrovert.
At marami rin nililigawan ng extrovert, di ba? Tama ba o mali? Kayo po mag-comment. Comment kayo. Extrovert, introvert, ambivert. Actually, hati ang mga tao. Although dito sa mga nagko-comment sa atin, karamihan iniisip nila introvert sila. Pero actually, baka hindi sila totally introvert. Baka nasa gitna sila. Yung tinatawag na ambivert. Ang extrovert, very open. Masiyahin. Mahilig sa makipagkaibigan. So yan ang mga signs ng extrovert. Kita nyo naman sa picture. Very open, willing to share. Napupuno yung battery nila, energy nila pag maraming kinakausap na tao. Usually confident, kayang magsalita sa harap ng mga tao. Gusto nila may grupo, may meeting. Lagi siya may opinion, mabilis magtaas ng kamay pag tinatanong. Diba? Biba siya. Gusto niya center of attention. 4 na klase ng extrovert. Ayon kay Dr. Carl Jung. Siya nag-invento nito 1920s. Magaling na psychologist. Sabi niya, 4 na klaseng extrovert. May extrovert sensor. Extroverted sensor. Ang ibig sabihin daw nito, nagiging happy sila pag nakikita yung physical world. Siguro pa nakita yung mga nature, ibang bagay, maraming tao, dun sila happy. Physical world. May extroverted feelers. Gusto nila tao, emotion. Nafe-feel nila emotion ng mga tao. Dun siya. Merong extrovert, very open na intuitive. Malalim naman iniisip niya. Parang para sa lahat ng tao. Para sa environment, para sa mundo. Yan, ang mga abstract thinking. Merong extroverted thinkers. Maganda to. Malalim na mag-isip. Extroverted pa, may goal siya para sa lahat ng tao, very high achieving sila, very decisive sila. Yung mga nagsasalita sa mga TED Talks, yung mga speeches, usually extroverted thinkers sila. So, maraming mga good extrovert, mga positive qualities. Actually, yung mga extrovert, ayon sa pag-aaral, mas hindi sila nadidepress. Mas hindi sila ninenervyos. Ang mga introvert, usually, mas nadidepress. Oo, meron din good quality sa mga introvert, pero pag nasosobrahan sa introvert, ay hindi rin maganda. So, extrovert ka ba? Nakita mo na yung personality type. Ang kabaliktaran nito, puro introvert, puro mag-isa. Pero may tao, ambivert. Comment kayo kung ambivert kayo. Kasi kung ambivert kayo, ibig sabihin, half of the time, gusto mo lumabas, gusto mo kumausap ng tao, pero gusto mo rin mag-isa, gusto mo rin sarili. So, nakukuha mo yung best of both worlds. Pwede rin yun Minsan extrovert ka, minsan introvert ka, nakukuha mo yung strength and weakness. Bawat personality may pro and con. Pinakita ko naman sa inyo ang pro and con ng bawat personality. So, pag gitna kayo, pwede kayo dito. Pag pinanganak kayo ng teenager ka pa, meron ka na sariling personality type Pero ang good news, pwede mo pa baguhin konti. So, pag introvert ka, pwede mo, sabihin mo, ayoko na masyadong introvert, nalulungkot ako. O pwede ka magbago konti, gawin mong medyo extrovert ka. Pag sobra ka naman extrovert, nahihirapan ka na sa kaka-extrovert mo, pwede naman minsan tumahimik, medyo maging introvert ka. Tuturo natin sa iyo. Usually, ang positive sa extrovert, less depression, less mental problem, maraming kaibigan, more activities. Ang problema lang, pag sobrang extrovert, minsan masyadong excitement ang gusto, labas ng labas, hindi makapirmi sa bahay. Minsan sobrang confident, minsan nagiging reckless sa decision, mabilis mag-decide, mabilis mag-post, at ayaw nila mag-isa, nabobore, naguguluhan pag mag-isa, hindi makapirmi. So, yan din naman ang negative pag super extrovert. So, pwede mo baguhin. Pwede mo gawing more extroverted ka o less extroverted. Paano gagawin natin? Kung kayo ay introvert, comment kayo. Kung kayo introvert, pwede mo gawing more extrovert ang personality. Like ako, introvert ako talaga. Super introvert nung bata. So, pipilitin mo maging extrovert, di ba? So, pag nag-doktor ka, syempre marami kang kakausapin. So, mapipilitan ka. Pwede ka mag-explore ng new hobbies.
Pwede yung profession mo, mas kumakausap pa sa ibang tao, sali ka sa club, sa meet-up, sa group. Pwede ka mag-practice, magsalita sa maraming tao. Pwede ka mag-try ng bagong bagay. Pwede ka mag-group leader para ma-practice mo medyo extrovert. Mapilitan ka para wag naman sobrang solo. Diba? Pwede mo gawin yan. Kung yung kabilang senaryo naman na sobra ka ng extroverted na parang lagi ka na lang umaalis araw-araw, napapagod ka na sa kaka-extrovert mo, pwede naman kalma minsan. Okay? Stay ka muna sa bahay, di ba? Magbasa ka ng libro, magsulat ka sa diary mo, mag-isip ka ng malalim, di ba? Try mo naman i-enjoy yung alone time mo. More awareness, more mindfulness, more meditation, pwede rin naman yan. Para medyo mag-steady lang yung personality mo. Okay? So, lahat naman to may pros and cons eh. Lastly, kwento ko lang kasi marami nagko-comment na introvert sila. Pag introvert nga, kabaliktaran, ayaw niya maraming tao, friends niya, 2, 3 lang, very self-aware sila, lagi nagda-diary, lagi medyo matagal mag-decide. Ito, komportable silang mag-isa, ayaw nila ng group work, ayaw magsasalita sa maraming tao, mas gusto nila sinusulat na lang, konti lang ang friends niya, usually nagde-daydream, yan mga plano sa buhay, at usually nagre-retreat sa sarili nila para mag-recharge. Pag mag-isa sila, na-re-recharge sila. Pero yung extrovert, pag mag-isa, nanghihina. Pag maraming tao, lumalakas. So kung ano man ang personality type natin, tiyagaan natin at kunin natin yung magagandang qualities ng bawat isa kasi pwede naman natin baguhin din pakonti-konti. Actually, mababago mo lang konti eh. Not totally. Babalik ka pa rin doon saan. So, comment po kayo kung kayo extrovert, introvert, ambivert at paano nyo inaayos ang buhay nyo para maging mas matagumpay. Salamat po.